Mas pinaigting sa probinsya ng Sultan Kudarat ang kampanya laban sa mga kalaban ng Estado gamit ang good governance. Kung paano ito isinagawa, ating alamin sa balitang hatid ni MJ Mondihar. Hindi lang sa operasyon na militar nakatuon ng gobyerno laban sa CPP and PANDF at iba pang armadong grupo. Sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na ipinatutupad pa rin ng kasalukuyang administrasyon, nagpapatuloy ang programa kontra insurhensya sa pamamagitan ng Whole of Nation Approach. Isa sa mga pangunahing programa nito ay ang Barangay Development Program kung saan dinadala ang mga proyektong tulad ng kalsada, kuryente, patubig, paaralan at kabuhayan sa mga lugar na dating nasa impluensya ng mga rebelde. Sa probinsya ng Sultan Kudarat, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng anti-insurgency at development programs. Sa isang press conference, iginit ni Governor Datu Pax Ali Mangudanato na ipinagpapatayo ng provincial government ang mga paaralan ng gymnasium bilang bahagi ng development agenda. As Filipinos, we believe that ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. If there is development, it must start sa ating mga kabataan. So we have selected these schools na ito yung may, number one, malalaking population ng ating mga kabataan. Number two, kailangan talaga nila. At number three, wala pa kasing nakakarating na ganong klaseng programa. We wanted na maramdaman nila ang government. Giit ng batang gobernador, ito ay paraan para iparamdam sa mga mamamayan na naroon ng gobyerno at hindi sila pinababayaan. Uunahin sa implementasyon ng mga paaralan sa ikalawang distrito ng Sultan Kudarat. Remember, these areas, I'm so happy that they are declared as insurgency-free. Pero take note, yung mga for the past, pagdating sa peace and order matters and issues, marami po ang nandyan, perhaps sumasama sa iba't ibang illegal na grupo. Ang sinasabi nila ay hindi kasi nila nararamdaman ng gobyerno. Now, we wanted in the implementation of this program sa maramdaman nila agad-agad. That's why malalayo po itong mga barangay na ating napili na tatayuan ng school gymnasium para automatic makita na, o teka, meron pala talagang gobyerno na nagpa-function. Kabilang sa ikalawang distrito ng probinsya ang mga sumusunod na bayan, Bagong Bayan, Esperanza, Calamansig, Lebac, Palimbang at Senator Ninoy Aquino. Hindi lamang po yung mobile hospital na umiikot, hindi lamang po yung pag-aayos ng ating mga daan na rehab lang natin yung daan tuwing umuulan, pero meron na po talagang infrastructure program sa kanila na makikita agad-agad that they will feel at teka, for August alone, meron 20 gymnasiums in these areas. Dagdag ni Governor Mangudanato, isusunod agad sa programa ang mga bayan sa unang distrito ng probinsya. Kasunod nito, patuloy ang pagtutok ng provincial government sa libreng hospitalization ng mga residente. Layunin ng pamahalaang panlalawigan na ipadama sa bawat mamamayan na may gobyernong handang tumulong sa kanila. Napakalaking bagay for us to remind the people that there is a government working. And as far as we are concerned in the province, gusto natin na may deliver sa kanila ang lahat-lahat na pwede nating ibigay. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.